Ryan, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa labas ng Senado? Monica, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin yung programa ng dalawang grupo. Ito nga yung mga supporter ni Senator Bato de la Rosa at yung iba naman yung Pilipinas yung nananawagan na paghuli o suportado yung paghuli kay Senator Bato de la Rosa. Mariing o maaaring masampahan ng obstruction of justice ng National Bureau of Investigation ng mga senador na humaharang sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ito ang giit ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Well, ayaw lang ng Senado is surrender siya, no? Pinigilan nila. So, that is actually obstruction of justice. Under the law, if you prevent the law enforcer from serving a warrant of arrest or summons, that is obstruction of justice. Monica, anya hindi pwedeng hadlangan ng Senado ang paghuli kay De La Rosa kahit ito pa ay nasa sesyon ng Senado. Wala anyang protective custody sa batas. Second, hindi naman pwede ang Senado maging asylum ng isang fugitive, no? Wala namang protective custody sa batas. Ang nakalagay lang, hindi pwede arestuhin pag nasa session ng Congress at ang offense punishable by less than 6 years. Yung crime against humanity, 12 years yun 12 years or more. Mali din anya ang pananaw ng Senado na kailangan ng arrest warrant mula sa isang lokal na korte sa Pilipinas bago maipatupad ang pag-aresto kay Senator Bato. Well, nakalagay naman, wala naman yan sa batas Ang nakalagay din, surrender or prosecute here. So what's the sitpo na pinipilit ng Senate na dapat may local warrant? Hindi naman required. Well, mali sila. They cannot decide that on their own. Dapat pumunta sila sa Supreme Court, questionin nila. Panawagan nila kasama ang Tindig Pilipinas sundin sana ng Senado kung ano ang nakasaad sa batas. Ngayong hapon nagprotesta ang Tindig Pilipinas sa harapan ng Senado. Nasa 2 hanggang 3,000 ang lumahok sa kilos protesta. Pero dumating din ang supporter ni Senator Bato de la Rosa at nagkagirian ang dalawang grupo. Nagkasigawan at nagkakantsawan. Ang PNP hagad namang hinarangan ang Center Island sa pagitan ng mga ralihista para hindi na lumaki pa ang gulo. Bago ito, nagprotesta rin ang iba pang makakaliwang grupo kaninang umaga. Panawagan din nila na hulihin si Senator Bato at papanagutin ang pangalawang Pangulo. Si Senate President Alan Peter Cayetano lumabas din ng gusali ng Senado bandang 2:00 ng tanghali at pinausap ang mga pulis. Nagpasalamat ito sa suporta ng mga pulis, humingi ng paumanhin at sinabing sundin lamang nila ang chain of command. We appreciate yung inyong tulong. Gawin nyo lang trabaho nyo. May chain of command naman kayo. So ako'y umaasa yung chain of command nyo naman. Alam ko anong mga tamang utos. So we believe in you, PNP, at pasensya na kayo. It's not only a political issue, it's really a constitutional legal issue. Monica, ngayong hapon ay lumabas si Senate Office of Sergeant at Arms Acting Chief Retired Police Major General Mau Aplasca dito sa gate dahil nga mayroong mga naka-ID umano ng NBID po kanina na ini-inspeksyon isa-isa yung mga lumalabas na sasakyan. Kaya kinausap ito ni General Aplasca dahil meron daw silang kasunduan sa NBI, dapat nilang igalang yon at kung merong mga pagbabago doon sa kanilang usapan, dapat ay makipag-ugnayan muna sa kanila. Dahil sarado kasi itong main entrance nitong Senado dahil nga dito isinasagawa yung kilos protesta. Kaya yung mga sasakyan ng mga empleyado palabas dito sa gusali, dito sa may GSIS building sa isang gate sila dumadaan. Ang problema, yung GSIS building na ito, hindi nila kontrolado dahil sa ibang government agency ito. Kaya dito
standby yung mga NBI personnel kanina na sinasabi ni General Atlasca na naging inspeksyon. Kanina pumunta rin siya dito sa may mga pulis dito sa harapan ng Senado at nakipag-usap sa mga PNP personnel dito at hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik dito sa loob ng compound ng Senado. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.